Eto ha, nakakatawa lang no. Panoorin natin ito ha, kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng sitwasyon noon at ngayon. Kaya natin no, naaalala lagi si Duterte. Kasi bago ha, pamanaupo bilang presidente si Duterte noon, maraming LGU na no ang naghigpit na ng disiplina at nagpapatupad ng curfew. Kasi alam ng marami na seryoso siya pagdating sa kaayusan at disiplina sa kalsada. Kaya nga maraming nahuli noon dahil talagang itinatutupad ang mga ordinansa. Pero ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, papalapit na at papatapos na ang termino. Saka pa lang natin naririnig na paigtingin ang curfew ayon sa pahayag ni Remulla. Gayong marami ng krimen ang nangyari, marami ng namatay, patayan. Diba? Anyways, pakinggan natin tong pahayag ni John Vic Remulla at ang dating administrasyong Duterte. You know, when we take into custody a child or children, we are not in the process of arresting. We are taking into custody the child to protect him from harm. Arrest the parents for abandonment or exposing their child to danger. At bago pa man maupo si President-elect Rodrigo Duterte, sunod-sunod na ang paghihigpit ng ilang lungsod sa kanilang mga ordinansa, lalo na ang pinaiiral nilang curfew. Simula pa noong nakaraang linggo, sunod-sunod na ang pagpapatupad ng mga pulis sa Metro Manila sa Oplan Rodi or Rid the Streets of Drinkers and Youth. Alinsunod sa lokal na ordinansa ng mga lungsod ang Oplan Rodi tulad ng curfew para sa mga minor de edad na nagsisimula sa alas 10 ng gabi. Sa Las Piñas, pinag-push up ang mahigit 100 lalaki, kabilang ang ilang minor de edad matapos mahuling lumabag sa curfew. Pati ang barangay Tunsuya sa Malabon na kilala sa madalas na rambol ng mga kabataan, tahimik na rin matapos paigtingin ng mga barangay tanod ang curfew. Ayon sa mga tanod, inunahan na raw nila si President-elect Rodrigo Duterte. Sa Quezon City, ikinulong naman ng siyam na nanay at tatay matapos ma-rescue ang kanilang mga anak na pag-alagala sa mga lansangan makalipas ang alas 10 ng gabi. Pinakulong ng piskal ang mga magulang dahil sila ang tinuturong responsable sa mga aksyon ng kanilang mga anak base na rin sa ordinansa ng lungsod. Bago pa man makaupo sa pwesto si incoming President Rodrigo Rodi Duterte, nagpasiglap ng Las Piñas Police kagabi. Ipinatupad nila ang Oplan Rodi or Rid the Streets of Drinkers and Youth. Halos mapuno ang police station sa higit 100 mga nahuli na lumabas sa 10 p.m. hanggang 4 a.m. na curfew. 23 lalaki ang nahuling nagiinuman sa kalye habang 16 naman ang inaresto dahil walang mga pangitaas na damit. Insidensya, ito talagang gusto ng ating presumptive elect, kaya nagkakaroon tayo ng pagpupursigit. Dahil unang gabi pa lang ito ng Oplan Rodi, binigyan muna ng warning ang mga nahuli pero kinailangan nilang magpapawis sa pamamagitan ng push-ups. By next time siguro na mahuli natin sila at ginagawa pa rin nila paulit-ulit yun, may pagkabilanggo yun. Nahirapan sa push-ups ang mga lasing. Huwag ko lulukuhin mo. Kapag ng bilog ang ulo ko. Pagkakatanan niya, naglulukuhan tayo dito ha. Na? 57 menor de edad naman na lumabag sa curfew ang dinala rin sa presinto. 6 na iba pang nahuli rin ng mga pulis matapos namang maaktuhan umano sa isang court session. Napuno ng tensyon ang operasyon ng otoridad sa Barangay E. Rodriguez sa Quezon City laban sa mga lumalabag sa curfew ordinance. Isa sa mga target ang internet shops. Huwag mo tatakbuhan. Ang lalaki ito, kukulong sana pero sinabi niya hindi na siya ang minor de edad. Pero pag-amin na kanya kuya sa barangay, 16 ayos lang pala siya. Hindi rin nakaligtas ang bilyarang ito sa palengke. Huli ang lalaki ito na nag-aayos ng mga bola. Aniya, sideline niya iyon. Pero ayon sa kanyang ama, matagal na raw niyang sinabihan ng anak na bumalik sa pag-aaral. Ang kaso nga lang, napabarkada raw ito. Sumama rin sa barangay at tricycle driver na ito matapos samputin ng kanyang anak. Tama po yun, para sa kabataan po. Anong iiwas sa disgrasya. Bawal na sila sa mga lansangan pagsapit ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Maliban na lang kung may kasamang magulang o nakatatanda sa kanila. At kapag may lumabag, Arrest the parents instead. The barangay captain should direct the police where the parent lives. kakausapin din ni Digong ang mga lokal na pamahalaan na ipagbawal ang pagbibidyoke mula alas 10 ng gabi. At gaya sa Davao, plano rin niyang ipagbawal ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar simula alas 2 ng madaling araw. May mga natuwa sa gusto mangyari ni Duterte. Pag mabibidyo okay, tapos parang yung boses, magkikip na yun, away-away na yun. Nakaka-istorbo, nakakabulaho na yung iba kasi sobrang lakas ng video okay nga nila. Simula nang nanalo si President-elect Rodrigo Duterte, mas pinaigting ang tinatawag na discipline hour o curfew sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para sa mga minor de edad na pag-alagala sa 10 oras ng gabi, maging sa mga nag-iinuman sa kalsada. Tinatawag itong Oplan Rodi or Rid the Streets of Drinkers and Youth. Nitong nakaraang mga araw, nagsagawa ng kani-kanilang bersyon ng Oplan Rodi sa Mandaluyong, Taguig, Malabon at Las Piñas. Kagabi, halos 30 lalaki ang dinampot sa Santa Ana, Maynila. May mga minor de edad rin na na-rescue at may nakumpis na ring mga video karera machine. Kung gusto niyo po mag-inuman, doon po kayo sa loob ng bahay ninyo. Huwag po tayo sa labas kasi marami po tayong naaabala. Sa Station 2 naman sa Quezon City, gabi-gabi na rin umano silang nanghuhuli ng mga lumalabag sa mga ordinansang nagbabawal sa inuman sa kalsada at magdamagang videoke. Medyo panalo lang po ni President Duterte na may gabi-gabi na pong ina-announce po yung kanyang mga programa po mga. Pero reklamo ng mga kaanak ng mga nahuli, hindi pa naman nakaupo sa pwesto si Duterte. Kagabi, 22 nakiinuman at 10 minor de edad ang dinampot sa Station 2. Kinumpis ka rin ang isang videoke machine. Nagtataguyod ng disciplinary hours
Nag-ikot ang mga opisyal ng Barangay South Triangle sa Quezon City kanina para magbigay babala sa mga magulang tungkol sa pinapangiral na ordinansa ukol sa mga bata sa lansangan tuwing 10 oras ng gabi. Humingi ng pasensya ang barangay pero ginit na hindi sila magdadalawang isip na ikulong ang mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak. Sang-ayon naman ang mga magulang sa mas pinigting na pagpapatupad ng ordinansa. Maganda kasi yung anak ko, dati umuwi alas 12, ngayon 9:30 na sa bahay na. Ganun kasi ang mga magulang na pinabayaan ng mga anak nila. Wala po yun. Nahirapan ang pulis Las Piñas na arestuhin ang lalaking ito na nagpupumilit kumawala mula sa police mobile. Ayaw rin niyang bitawan ang hawak niyang solve. Kabilang siya sa halos 100 pinagdadampot ng mga pulis sa pagpapatuloy ng Oplan Rodi o Rid the Streets of Drinking and Youth. Kasi 46 na minor de edad naman ang dinampot dahil nasa lansangan pa ng 10 oras ng gabi. Agad silang pinalaya matapos sunduin ng mga magulang. Ayon sa pulisya, nasa warning phase pa lang sila ng Oplan Rodi. Pero babala nila, seryoso na nila itong ipapatupad sa mga susunod na linggo. Kabilang ang pagpapakulong sa mga magulang ng mga batang lalabag sa curfew. Sa Caloocan, mahigit 100 pulis ang nagdalugan. Sa 6 na nahuli, 16 ay mga minor de edad na nasa kompito siya. Isang 17 anyos na binatilyo ang nahuli pang gumagamit ng hinihinalang marijuana kasama ang 2 kaibigan. Sa Barangay 176, higit 70 kabataan naman, kabilang ang 24 na minor de edad ang dinampot ng mga tauhan ng barangay. Interesado rin ang 4 na hinihinalang tulak ng droga sa Barangay 188. Nakuha sa mga sospek ang 26 na sachet ng hinihinalang shabu. Many months later. Kahit kayo naman, ayaw nakita ganyan eh, di ba? Yung nag-uubad, nag-video kayo, nakahubad sa kalye, nakabunete, in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Pag alas 10, nag-video pa kayo, o kapitbahay nyo, nag-video tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na, magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Patulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulogin yung mga kapitbahay nyo. Bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is an act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsaldo man lang kayo. Okay? Bawal na po yan.